Kung inyong mapapansin, sa likod ng napakagandang kaganapan ng pagsilang ni Jesus ay ang napakaraming taong hindi nagmatigas sa Diyos, kundi mga taong nagsikap sundin ang kalooban ng Diyos. Ang pagiging masunurin ay nagdadala ng maraming biyaya mula sa Panginoong Diyos. Ang mabuting balita ngayon ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong hindi nag-alinlangang sumampalataya sa Diyos. Sina Maria, Jose at Elizabeth. At bunga ng pananampalataya nila, sila ay nagkaroon ng kabukasan ng loob na sundin ang kalooban ng Diyos, gaano man ito kahiwaga. Mga pinakamamahal, ito po ay mapapansin natin sa mabuting balita ngayon. Bakit nagawang sumunod ng mga taong binanggit ko ngayon sa mabuting balita? Iisa po ang dahilan. Sapagkat sila ay may pananampalataya sa Diyos. Bunga ng pananampalatayang ito, nagawa nilang itagubilin sa Diyos. Nagawa nilang magtiwala sa Diyos, gaano man kahiwaga ng kalooban ng Diyos. Makikita natin sa tatlong ito ang iba't ibang mukha ng pagsunod sa Panginoon na dapat nating isabuhay, hindi lamang bilang mga individual na tao, kundi bilang isang simbahan. Kaya nais ko pong isa-isahin ang tatlong ito upang makita natin, upang magkaroon tayo ng modelo kung papaano tayo susunod kay Jesus. Una, kay Maria ay makikita natin ang pagsunod ng may kababaan ng kalooban. Obedience with humility. Ang pwede ho kasing mangyari sa atin ay sumusunod tayo, pero naglalaban yung kalooban natin sapagkat ang tingin natin, tayo pa rin ang mayroong karapatan. Ibig sabihin, tayo pa rin yung nagmamataas. Ang mahal na Birheng Maria ay kakaiba. Siya ay mayroong pagsunod ng may kababaan ng kalooban. Kaya't winika niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Napakaganda po ng personal description ni Maria sa kaniyang sarili. Kapag tayo'y magpapakilala, normal ho sa atin na una, idugtong natin yung pangalan natin sa mga taong kakilala ng iba. Halimbawa, ako'y anak ng kapatid ng iyong lolo o lola, ako'y anak nitong si ganito, o kaya idugtong natin sa mga taong sikat, no? Ako'y anak ng mayor ng aming lugar, ako'y anak ng gobernador, ako'y anak ng pangulo. Pero ang mahal na Birheng Maria ay kakaiba. Ang idinugtong niya sa kanyang sarili ay ang pagiging alipin. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Itinuring ni Maria na siya'y alipin at hindi Panginoon. Kaya wala siyang saloobin, kundi ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang pagtalima sa kalooban ng Diyos, ang permanenteng disposisyon ni Maria, kaya siya naging dakila sa harapan ng Diyos. Humility is the permanent disposition of the Blessed Virgin Mary. Mga pinakamamahal, sana po ganito rin tayo. Humility must become our permanent disposition, our personal default. Ano pong ibig sabihin ng default? Pag sinabi ho nating default, kung anumang mangyari, yun ang ating kakabagsakan.
kung ano mang mangyari, yun ang ating saloobin, kababaan ng kalooban. Papaano po natin ito i-apply sa ating sarili? Halimbawa, kayo ay nagtatalo ng inyong asawa. Anong personal tendency natin? Ipagtanggol natin yung ating sarili. Alam niyo sa pagtatalo, walang mararating. Parehas lamang kayong maglalakasan ng inyong boses. Inyo po bang napapansin kapag ang disposisyon natin magtalo, magsisimula kayo sa do. Pag hindi mo nagustuhan yung napakinggan mo, tataas ka ng re. Pag hindi mo nagustuhan, tataas ka ng mi. Mamaya, lahat kayo nagsisigawan na. Bakit? That's the personal default. Pero kapag ang personal default natin ay kababaan ng kalooban, pakikinggan mo muna kahit yung hindi totoong napapakinggan mo. Papakinggan mo muna kahit yung sa tingin mo'y hindi tama na napakinggan mo. Ibig sabihin ba noon you are tolerating evil or you are tolerating lies? No. It is just that you are opening up the possibility of dialogue. Kung lahat ng mali ay sasagutin mo agad, hindi tayo makakapag-usap. May isang taong dapat magpakababa. May isang taong dapat makinig. May isang dapat taong ang personal default ay kababaan ng kalooban. This is the Blessed Virgin Mary. Her personal default is humility. Mahirap po ito. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos upang paglabanan natin yung sarili natin. Bilang isang simbahan, ang kababaan ng kalooban ay daan upang maging tapat sa kung anong uri ng Diyos ang nahayag sa atin. Isang Diyos na hinubad ang lahat ng karangalan ng pagiging Diyos at naging tulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Ang kababaan ng loob din ang magiging daan natin upang tayo ay magkaroon ng pagkakaisa, pakikilahok at pakikibahagi sa misyon ng simbahan. Without humility, there is no communion, there is no participation, and there is no mission. We will always go on our way. Ito ang naiisip ko, ito ang plano ko, ito ang saloobin ko. Kanya-kanya tayo. Pero kapag tayo may kababaan ng loob, ang term po ng mga matatanda ay marunong magpalamang. No? Di po ba nung mga bata tayo, tinuturuan tayo kapag tayo may batang kapatid, no? Anong sasabihin ng magulang natin? Magpalamang ka na. Bata naman yan. Sana po wag nating iiwan yung ugali ng pagpapalamang kahit tayo ay matatanda na. Dahil kapag iniwan natin yung ugali ng pagpapalamang, anong mangyayari sa atin? Tayo ang manlalamang. Tayo ang manlalamang. Huwag nating iiwan ang napakagandang ugali ng pagpapalamang, sapagkat yan ay kababaan ng kalooban. Palagi nawa nating tunghayan si Jesus na nakabayubay sa krus upang tayo ay matuto kung ano ang kahulugan ng pagsunod ng may kababaan ng kalooban. Ikalawa, kay Jose ay makikita natin ang pagsunod ng walang pag-aalinlangan, obedience without doubt. Yung kay Maria ay obedience with humility.
kay Saint Joseph, obedience without doubt. Nang malaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao, pinalak niyang hiwalayan si Maria ng lihim. Subalit nagbago ito dahil sa mensaheng ipinarating ng Diyos sa pamamagitan ng anghel sa isang panaginip. Dito ay makikita natin ang pagsunod ng walang pag-aalinlangan. Kung kayo po ay tatanungin ko, lahat ba ng napapanaginipan ninyo ay susundin ninyo? Baka sabihin natin panaginip lang yon, hindi yun totoo. Lalo't higit kung ang panaginip mo ay malayo sa katotohanan. Diba, halimbawa, ikaw ay managinip na ikaw ay nanalo sa loto. Pagising mo ba, ikaw ay maglululundag na at sasabihin mo, yes, nanalo ako sa loto. Diba, hindi? Sasabihin mo, panaginip lang pala. O kaya ay nanaginip kang pinapakasalan mo ang iyong crush, no? Paggising mo baga, magpapatahi ka na ng trahe de boda? Di ba hindi naman? Baka nga paggising mo, umiiyak ka pala, panaginip lang pala, no? Hindi. Pero si San Jose kakaiba. Nanaginip siya ng isang katotohanang mahirap tanggapin at malayo sa karanasan ng tao. Anong panaginip? Ang sabi ng anghel, ang iyong kasintahang si Maria ay nagdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo. Ano yun? It has never happened before. And it will never happen again. Hindi madali yung paliwanag ng anghel kay San Jose. Hindi sumang-ayon si San Jose sapagkat naunawaan niya yung sinabi ng anghel. Hindi. That's not the case. Saint Joseph obeyed not because he understood the message of the angel. No. It is because he never doubted God. He never doubted God. Hindi tayo nag-aalinlangan sa pagsunod sapagkat ang sinusundan natin ay Diyos ng pag-ibig. Huwag kayong magduda sa pagsunod sa Diyos sapagkat ang sinusundan natin Diyos ng pag-ibig, sapagkat sa pag-ibig ay walang pag-aalinlangan. There is no doubt when there is love. You are doubting because you are lacking in love. When you start doubting, it is because your love is also starting to be corrupted. Diba ganoon tayo? Halimbawa, kapag ikaw ay nagsisimulang magduda sa iyong asawa, bakit? Sapagkat ikaw ay nagdududa na rin sa kanyang pagmamahal. Pero kung buong-buo pa rin yung paniniwala mo ng pagmamahal niya sa iyo, kahit pa umuwi ng alauna ng madaling araw. No? Pero kapag nagdududa ka na sa pag-ibig, alas 5 pa lang, galit ka na. Bakit? Sapagkat may duda na sa pag-ibig. May duda na sa pag-ibig. Ang ganap na pag-ibig ay walang pagdududa. Sa pag-ibig ay walang pag-aalinlangan. Nakatitiyak tayo na ang kalooban ng Diyos ay para lagi sa ating kabutihan, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kailan may hindi loloobin ng Diyos ang ating kapahamakan. Malaking hamon sa ating pagiging simbahan ang sumunod ng walang pag-aalinlangan. Lalo't higit sa panahong humaharap tayo sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Ang kasaysayan ng ating simbahan ay punong-puno ng salaysay ng mga taong sumunod ng walang pagdududa.
mga misyonerong nangaral sa iba't ibang bahagi ng ating probinsya, mga pari na tumalima sa kalooban ng mga obispo sa paniniwalang ito ang kalooban ng Diyos, mga relihiyoso at relihiyosang tanging biyaya ng Diyos ang pinanghahawakan sa pagsunod sa kanilang pamunuan para sa higit na kabutihan ng lahat, at mga laikong tulad ninyo sa kanilang maliliit subalit mabungang pakikilahok sa simbahan ay nagbunsod sa kanilang saan man sila dalhin ang kanilang paglilingkod. Ito'y kalooban ng Diyos para sa kanilang kabutihan at kabanalan. Ikatlo, kay Elizabeth. Makikita natin ang pagsunod ng may buong kalayaan. Maraming dahilan upang hindi maniwala sina Zacarias at Elizabeth sa ibinalita sa kanila na si Elizabeth ay nagdadalang tao. Ano po yung mga dahilan para hindi sila maniwala? Ang kanilang katandaan at ang pagiging baog. Subalit nagawa nilang sumunod ng may buong kalayaan sapagkat talos nila ang pagmamahal ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ay nagdadala ng tunay na kalayaan. Walang tunay na pagsunod ng walang ganap na kalayaan. Malaya sila dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sila naparalisa ng takot sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Kay ganda ng kalayaan ang haligi pananalig sa mapagmahal na Diyos. Kailan may hindi sila maaalipin ng kalungkutan, bagabag at anumang pagkatakot. Kaya kung tayo po'y nakakaramdam ngayon ng ganito, kalungkutan, pagkabagabag, pagkatakot, isuko nating muli sa Diyos ang buo nating pagkatao. Kung ang simbahan natin ay punong-puno ng kasaysayan, ng mga taong sumunod ng walang pag-aalinlangan, ito rin ay puno ng kasaysayan ng mga taong ang pagsunod ay kinakitaan ng may buong kalayaan. Ito ang dahilan kung kaya't naging ganap at tapat ang kanilang paglilingkod sa simbahan. Alam po ninyo na personal level, bakit po ako naakit sa buhay pagpapari? Marami pong ginamit ang Diyos na instrumento para ako po'y ma-inspire na maging pari. Pero hindi ko makakalimutan ang life witnessing ng akin pong kauna-unahang parish priest nung ako po ay maliit na bata pa sa Rosario. Siya po ay missionary from Italy sapagkat siya po ay religious. Pero siya po ay natutong magtagalog, no? Napakalalim po niyang managalog. Siya po ay naglingkod sa aming parokya sa loob ng halos 30 taon. Sapagkat nung unang panahon po hindi uso ang reshuffle ng mga pari. Ang idea po noon ay kapag ikaw ay nasa isang parokya, ikinasal ka na dyan. Kaya ikaw ay mamamatay dyan. Kaya ang pari kong ito, ang Monsignor kong ito, ang nagbinyag sa aking lolo't lola, sapagkat kami po'y hindi orihinal na Katoliko, siya po'y kaanib ng isang sekta. Siya po ang nagbinyag sa aking lolo't lola. Siya po ang nagkasal sa aking magulang. Siya po ang nagbinyag sa aming magkakapatid. Siya ang nagkumpil. Siya ang nag-first communion sa amin. Kung ako po ay nag-asawa ng edad na 20, baka siya din po ang nagkasal. No? Pero siya po ay namatay nang ako'y nasa theology na, kaya hindi na po niya ako naabutan na maging pari. Pero ano po yung
naging kahanga-hanga sa kanya. Hindi ko makakalimutan. There are only two properties that he had. Alin yung una? Aso. May aso siyang napakatapa. Lahat ng lalapit sa kanya tinatahulan. Ikalawa, yung kakarag-karag niyang sasakyan. Yung box type na sasakyan nung sinauna. Hindi ko makakalimutan, that was his first and last car. He was very free. Malayang-malaya. Wala po akong memory sa kanya na siya'y nagsuot ng damit na mamahalin. Yung mga signature clothes. Bakit po? Sapagkat lagi po siyang nakasutana. Ang prinsipyo po niya, bago lumabas ng kwarto, magsusutana. Kailan lang maghuhubad ng sutana? Pagbalik niya sa kwarto. Kaya ang alam ko pong amoy ng pari ay yung amoy ng damit na parang hindi nalalabhan. No? Kayo po ba'y nakaamoy na noon? No? Pero hindi siya mabaho. No? I just sense he is so free. And his freedom attracted my youthful eyes. Anong meron sa kanya? Kailaya niya na sumunod sa Diyos. And he never returned to Italy. He never went back. Because he would always say, kahit po siya'y Italiano, I am a Filipino. Nung siya po'y naghihingalo na, gusto na siyang ibalik ng Italia. Pero sabi niya, I will die in the Philippines. And indeed, he died in the Philippines. That is my memory of a priest who is very free. Ang buhay ng mga taong sumusunod ng may buong kalayaan ay waring mga bandera ng tagumpay ng pakikibaka ng Diyos sa puso ng tao. The life of an obedient person with full freedom is like a trophy of God in God's attempt to conquer the hearts of men. Magpasalamat tayo sa biyaya ng pagsunod ng may kababaan ng kalooban, ng walang pag-aalinlangan, at ng may buong kalayaan.